mahalagang bagay na may mga natutunan ng bawat tao. Uh, Atin pong makikita ang katunayan mula sa banal na kasulatan, lalo na po sa panahon ng kasalukuyan na tayo po ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos at bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod ng Diyos na namumuhay sa salita ng Panginoon. Atin pong pag-aaralan mabuti habang nabubuhay tayo ang buhay na meron ang bawat isa, na hindi lang sa salita kundi sa mga gawa mula sa Panginoon, sapagkat ang kanyang pagparito ipinakita po ang kapanahunan sa panahon natin kung paano tayo ay maging handa. Sapagkat pag pinag-uusapan po yung pagparito niya tungkol sa ikalawang pagbabalik niya, ay walang nakakaalam. Ni ang Ama, ni ang Anak, ni ang Anghel, liban lang sa Diyos. In every churches today, walang nakakaalam kahit sino man, matalino, may alam, liban ng nakakaalam Diyos. So dito po ay pinapasintro ang kaisipan ng lahat ng mga mananampalataya sa Diyos in the name of Jesus Christ. Sapagkat hindi tayo aasa lang na darating ang panahon ang tao mamatay, may panglibing, buhol, kundi malalaman natin katiyakan na sa pagparito ng Panginoon, sapagkat ang kanyang first coming physically to save and to redeem. Ang kanyang second coming ay hindi na po pagliligtas, kundi pagpaparusa na po sa mga taong hindi naglilingkod sa kanya. Nakakalungkot lang po sapagkat dito hindi exempted ang maraming pera, hindi exempted ang karangyaan, kundi ang kanyang pagparito lahat po ay kinakailangan na maging handa ang sino man tao. Mahal sa buhay natin, kapatid, asawa, anak, darating ang araw lahat po ng mga panahon ay mangyayari. At tayo niloob ng Diyos na nakasuntong ng mga aral mula sa Biblia at ginamit ang sinumang tao upang maging instrumento sa kaganapan ng panahon na ang bawat sa atin ay kinakailangan merong kaalaman tungkol po sa babala ng Diyos, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, lahat nagkasala, walang natuwid. So, pag sinabing lahat ng taong nabubuhay sa daigdig na ito, babae at lalaki, mayamak na hirap, Pilipino o foreigner, lahat nagkasala. Walang matuwid ng isa, lahat nagkasala. So, ang pag-introduce ng Ama magitan ng kanyang larawan in the name of Jesus Christ, sa panahon ngayon natin, this 2024, kapag binilang natin sa maikling pag-summarize sa isip natin, mula year 1 hanggang sa panahon natin, meron ng halos 2,000 taon na higit kapag ginamit natin ang 2004. Ngayon dito sa taon na ito, napakahaba na po ang panahon mula noon hanggang sa panahon natin. Kumbaga sapat na sa atin ang ilang mga nagdaang mga tinawag ng Diyos, mga propeta, mga apostol, na mula sa kanila ay nakita din natin na ang bawat panahon na mula nung tayo pinanganak hanggang sa kasalukuyan, iba't ibang mga problema at suruling sa buhay ng tao, interest, karangalan, kataasan sa sarili. Marami pong mga taglay ang sino ng tao
Kaya sa maikli pong susuri, sa panahon natin, established po yung Roman Catholic, Trinitarian, at born again. Sa apat na sulok ng daigdig na ito, North, South, East, West, kapag pinag-uusapan ng nations, merong isang bansa na ang ginamit ng Biblia si Abraham. Na si Abraham ay tinawag na ama sa mananampalataya. Na itong tatlong mananampalataya sa Diyos, like Roman Catholic, Trinitarian, and born again, lahat ito ay may mga aral na nakikita natin sa pagsusuri na hindi po isinasagawa ang katuparan sa Biblia. Kaya ito po ang dahilan na sa inyong paligid, sa sino man, bawat bansa, napupunan natin na kahit mahal sa buhay natin, ay hindi maging exempted sa pwedeng galit at parusa ng Diyos. At dito po ay matawag natin kanya-kanya talaga itong save sa ating sarili. Hindi po pwedeng isalig natin ang ating pananampalataya sa ating kapatid, sa ating pinsan, sa ating kamag-anak, sa mayaman nating kamag-anak, sa mayaman nating kaibigan, kundi isalig natin lahat sa ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya po, ang propesya, hindi lingid sa ating kalaman ang babala na ito, sapagkat hinimay po ng Biblia ang tungkol po dito, at ito po ang napakalaking problema. Sapagkat if we talk nations, tayong mga nasa barangay, under tayo sa pangasiwa ng kapitan. At ang kapitan ay under sa pangasiwa ng mayor, congressman, gobernador, at hanggang sa ating pong mga senador, hanggang sa ating presidente. So kung titingnan natin mabuti, itong time ng Panginoon, may sinulat si Apostol Mateo dito sa chapter 24 verse 30. At dito po tayo iikot sa isang versikulo dito. Sapagkat ang daming scripture sa Biblia, ang daming ginagamit natin, ngunit malalampasan ang maraming napakaraming pag-aaral sa Biblia. Tingnan natin sa Mateo chapter 24 verse 30. Sa Mateo chapter 24 verse 30. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At ng mga kikikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Okay, magbabasa ka muna, sister, ng ilang mga scripture, para bago natin pupuntahan yung isang pag-aaral. Sundan niyo po sa Marcos chapter 8 verse 38. 8:38. Sapagkat ang sinuman magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapagnaluya at makasalanan ay ikahiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal sa anghel. Okay. Matthew chapter 16 verse 25. 16:25. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinuman mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Matthew chapter 24 verse 27. 24:27. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Yung bilis sa coming of the Lord, kung gaano kabilis ang kidlat mula sa langan ng kanluran, ganoon kabilis ang pagparito ng anak ng tao.
Now, if we talk second coming, the coming of the Lord, ganong kabilis ang kanyang pagparito. So, ang ipinakita po dyan, yung preparation ng tao na kung paano nagbigay ang Diyos ng babala sa lahat ng tao sa buong daigdig, kung ano ang dapat niyang gawin. Ngayon, ipinakita doon sa talata ang mga panahon na natungkol po sa pagparito ng ating Panginoon. Okay, sundan muna natin sa 2 Thessalonica chapter 1, verse 7. 1:7. At kayong mga pinaghati ay bigyang kasama. Ulitin mo. At kayong mga pinighati Yun. ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel na kanyang kapangyarihan na nasa naglilingas na apoy. Grabe. So, yung ilan sa mga scripture na yan, sa pagparito ng ating Panginoon, the time of His second coming, spiritual, ganong kabilis ang kanyang pagparito, at ganon din ang pag-rescue niya sa mga tao, ang mga naglilingkod sa Kanya, at ganon din ang pagkaparusa ng Diyos sa mga tao hindi naglilingkod sa Kanya. So, ititrace natin to kung paano ang paglilinaw dito sa scripture, itong talatang ito na ating binasa. Okay, sundan natin. Revelation chapter 1, verse 7. Narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nangagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya'y nawa. Ganon din Siya nawa. siya Nawa. nawa. Siya nawa. Pati ulit sa English Bible, verse 7, chapter 1. Behold, be cannot with clouds, and every eye shall see him, and they also which perceive him, and all kindreds of the earth shall well because of him, even so. Amen. So, may ipinakita po dito sa Revelation chapter 1, no? Verse 7. Behold, he cometh with clouds. Okay, tingnan natin. Ephesians chapter 2, verse 2. Ephesians 2. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak na pagsuway. Yan. So, ang pinakita ko ng second stanza sa mga nag-aaral, and every eye shall see him, and they also which first him, and all kindreds of the earth shall wail because of him, even so. Amen. Ang ipinakita ng Ephesians chapter 2, verse 2, yung clouds, yung alapaap na binanggit ng scripture, he commit, yung spelling ng commit, C-O-M-E-T-H. Ang sa Tagalog po niyan ay yung darating, yung coming of the Lord. Yung coming of the Lord. Pinakita dyan sa binabanggit na pagparito ng Panginoon, yung darating siya, yung coming, pinakita po kung paano ang pag-alakay mula Old Testament hanggang sa New Testament, maging sa kinabukasan ng tao, maging sa pagiging buhay ng isang tao, maging sa pagiging pagtanda ng isang tao, na itong second coming ay pinag-uusapan na noon pa. Dahil dito, ang Diyos ay nagpaabot sa ating panahon na He commit with clouds. Ang clouds, wala dito sa lupa, kundi nandoon sa itaas.
doon sa salubungin ng Panginoon. Yung panahon ng kanyang pagparito, sasalubong sila sa Panginoon sa alapaap. Ngayon, pinakita ko na doon sa Ephesians chapter 2, verse 2, balikan mo po, sister. Tagalog po. Mm. Na inyong nilalakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Ngayon, yung lakad nung una sa sanlibutan ito, pagsalubong niya sa alapaap, ipapakita sa kanya ng Diyos yung mga taong sumunod mula nung lakad sa unang panahon at kung anong lakad ng mga tao sa panahon sa kasalukuyan. Okay, tuloy mo. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Yun. Yung aral, hangin, na tinutukoy sa Biblia, yan ang sinusundan ng mga tao ngayon. Tuloy. Ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So hindi na ito tao na pangkaraniwan. Hindi na ito pinag-uusapan ng mga Israelita na sumuway sa Diyos, Hudyo na sumuway sa Diyos, kundi mga espiritu na. Na itong mga espiritu, ito yung espiritu na hindi nakikita at ito yung mga espiritu na gumagawa ng pagsuway laban sa Diyos. Ngayon, pag hindi spiritual ng isang tao, spiritual minded, ibig sabihin, hindi niya makita yon ang nilakaran ng una na akala niya lumakad siya ngayon sa lakad tulad ng lakad ni Kristo. Dahil yung aral na gumagawa sa pagsuway, ang mga tao nagpatuloy ngayon. Kaya marami ngayong mga Christian o Christ believers na naniwala kay Kristo, hindi lumalakad ayon sa Espiritu. Ngayon, ang ipinakita dito, balikan natin na steady ka dyan sa Revelation chapter 1, verse 7, sister. Paulit ko sa inyo mamaya yan. Ang kukunin natin yung isang termino sa Biblia na tumutukoy po doon sa ilalim ng Revelation chapter 1, verse 7. Okay. Kunin natin na steady tayo dyan sa Revelation chapter 1. Sa mga nagsusuri, secretly, maaaring sumusunod ang ating mga kaibigan, lalo na yung grupo ni Brother Canonigo. Shout out sa lahat mong grupo, kaibigan. Patuloy ka lang sa pagtatalakay kung ano ang gift mo sa Panginoon. Kami din magpatuloy. Okay, tulungan tayo. Sa Mateo chapter 8, verse 28, binanggit po dito sa Tagalog. 8:20. At sinabi sa kanya ni Jesus. 8:28. 8:28. Amen. Chapter 8, verse 28 ng Mateo. At nang siya ay makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadarino, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan. Sa totoong mababangis, na anupat sinuman walang makapagdaan sa daang yaon. Yun. Ibig sabihin yung daanan na yon ay critical. Ngunit, ang nakadaan doon, walang iba, ang Panginoon. Ang coming of the Lord, literal, yung way ng Panginoon, kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Truth and the life. No one can go to the Father except by Jesus Christ. Truth and the life. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, yung pagparito ng ating Panginoon sa Kristo by His second coming. Ang datnan niya, kinakailangan nasa truth siya at nasa buhay siya ni Kristo. Na itong panahon natin, saan ka man papunta sa daigdig na ito? May squatter, may subdivision, o saan ka mang lugar pupunta. Binanggit na Espiritu sa time ni Jesus Christ, may mga daan na walang sino mang makadaan. Critical ang dadaanan yun. Sa panahon natin,
lalo na yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi nila alam ang mga critical na lugar, kundi sugod lang sila ng sugod. Sugod lang sila ng sugod. Hindi nila alam ang area kung gaano kapanganib. At hindi lingid sa kalaman sa panahon natin na nangyayari sa bawat sino ng tao ang mga nagaganap sapagkat tayo, ang tao, karamihan, ay nabubuhay pa sa unang aral na natutunan. Halimbawa, ang ipinakita dito sa talatang ito, na anupat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. Ngunit, ang sabi doon sa binasa ng ating sister, sinalubong siya ng mga dalawang inalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan. Pero galing na sa libingan yung mga demonyo yun, nagsisilabas. Na totoong mababangis. Ay ngayon, kung hindi ang tao spiritual minded, paano niya ngayon matalo yung mababangis ng mga demonyo na mula sa libingan? Paano ngayon maging preparado ang isang tao sa pagparito ng Panginoon na yung dadaanan niya, dadaanan mo rin sapagkat sabi ni Scripture, I live like Christ. Colossians chapter 2 verse 6. Ibig sabihin, kung saan pumunta si Kristo, pupunta ka rin. So wala kang tatanggihan lugar na matakot ka. O isipin mo na panganib ang isang lugar. Sapagkat bago tayo nanampalataya sa ating Panginoon si Kristo, pinuntahan niyang mga lugar na kritikal. Ang mga demonyong dinadaanan niya, pagdaan mo, wala na yun sapagkat dinadaanan ng Panginoon yung daan na yun. Kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by me. That is a literal time sa ating Panginoon. Nangyari yun. Pagdating ng spiritual sa time natin, spiritual coming of the Lord, ang tao, ang sino man, ay sasalubong sa Panginoon. Ngayon, kailangan ipinakita ng Scripture kanina na tayo ay sasalubong sa Panginoon. Pero wala na sa atin ang una nating kaalaman. Pag sinabing unang kaalaman, wala tayong ibang nakita. Mula nung pinanganak tayo, bininyagan tayo, 1 year old, 4 years old, and then nag-aral tayo, lumaki tayo, sa ating mga magulang, nagkapamilya tayo, and then pagdating sa ating panahon, nagbasa din ang Biblia, tinignan natin, mali ang pag-apply sa atin mula nung pinanganak tayo. Ngayon, tinamaan ng mga tao ng sakit, cancer, diabetes, sakit sa buto, sakit sa atay, high blood, anemic, paralyzed. Tinamaan na lahat ng tao. So, anong gagawin natin? I-ready natin ang ating sarili, body, soul, and spirit sa pagparito ng Panginoon. Kung anong mensahe ng Diyos na ibinigay sa atin, sisikapin natin na datnan tayo ng Diyos na gayon ang ating ginagawa. Tingnan natin sa Thessalonica. Tingnan natin sa binanggit na katawan, kaluluwa at espiritu. Thessalonica 1:1. Sige. Yung mga nakaalam. Sinaliban lang. Datna ng buo, katawan, kaluluwa at espiritu Espiritu. sa pagparito ng Panginoon. Wala pa? Ang tao mayroong katawan, mayroong kaluluwa, mayroong espiritu. Ang binigay ng Biblia, salita ng Diyos, datnan tayo ng buo, katawan, kaluluwa, at espiritu. Anong talata, sister? Basa, Sister Emma. 5, hindi kayo po? First Sige. version. Basahin ko po.
at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan ay pagparito ng ating Panginoong Anong Hesus aklat? Kristo. Ano, First Thessalonica 5:23. 5:23. Tandaan po natin na 1 Thessalonica chapter 5, 23. verse 23. Body, soul, and spirit. At datnan ng buo ng Panginoon. Ibig sabihin, ng ating katawan, through Jesus Christ, kapag pinag-uusapan po yung pagdiling sa Diyos, dalangin sa Panginoon, ginawa ng Panginoon sa kanyang time, physically, nagpagaling na may sakit. Amen. Nagbuhay ng patay. Nagpagaling ng sakit na inborn. So yung way ng Panginoon physically, lahat po ay ginawa niya. So sa coming of the Lord, by His second coming spiritually, itong ginawa ng Panginoon from literal sa kanyang time, physically, spiritual sa time natin. Kaya tayo, sabi ni Paul, kailangan lumalakad tayo ayon sa Espiritu. So pag tinignan natin ang kabuuan ng aral, hindi kailangan ang talino, hindi kailangan ang memorize mo Biblia. Ang ipinakita dito, yung madatnan ng ang tao, ng Diyos, ng katawan, kaluluwa at espiritu na buo. Ang katawan buo, ang kaluluwa buo, ang espiritu niya ay buo. So isa pa yan sa mga talata natin pong binasa at susundan natin dito sa tingnan natin sa sulat ng Apostol Pablo sa chapter 15 verse 22 na Romans. Romans. Kaya't madalas namang magpigil ako ng pagparian sa inyo. Tuloy. Datapwat ngayon na, wala na adako sa mga lupaing ito, at malaon ng panahong ako'y may nasa pumarian sa inyo. May binanggit dito na kaya madalas naman napigil Napigil. ako ng pagparian sa inyo. Tuloy mo. 23 po. Oh. Datapwat ngayon na wala ng dako sa mga lupaing ito, Oh. at malaon ng panahon ako'y may nasang pumarian sa inyo. Pumarian. 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 Pumarian sa inyo. Tuloy. 24 po. Mm. Pagparoon ko sa Espanya ay paririan ako. Paririan ako. Sapagkat inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay at ako'y sasamahan ninyong patungo doon. So that is literal sa time ni Paul. Sa time ni Christ, physically, yung critical na daanan na walang makadaan, dinaanan niya. Now, sabi ni Paul, wala ako sa inyo sa physical, sa literal sa harap niyo, ngunit ako'y nasa Espiritu. Itong coming of the Lord, magkaroon ng pangalawang kaganapan spiritually, Christ sa mga apostol hanggang kay Apostol Pablo, hanggang sa time natin, na tayo yung gaganap na, kaya sabi ng Scripture, ang pananampalataya na walang gawa ay ang kinikilala ng Diyos na may pananalig ang isang tao pero meron siyang gawa. Amen. Sapagkat yung literal na ginawa ni Christ at ng mga apostol, spiritual gampanan natin, tayo yung literal gaganap nun ng ginanap ng Panginoon. Nakuha natin? Ngayon, ang sabi ni Paul, kailangan niyang puntahan yung mga lugar na pagpunta niya sa Espanya, yung mga lugar kung saan yung may mga believers in Christ, binibisita niya yung nabisita. Ngayon, nangyari sa time natin, hindi na gano'n ang nangyayari. Sapagkat ang mga churches ngayon ay pinasok ng sistema ng organization. May mga churches ngayon na pinipetition yung mga kamanggagawa. May mga churches ngayon na tinatanggal yung mga kamanggagawa. May mga churches ngayon na
Ang church mismo will decide kung ano dapat nilang gawin. Kaya sinasabing organization sapagkat sila ang kailangan masunod. Pero sa coming of the Lord, binanggit na yung scripture, sa spiritual, sa coming of the Lord, ipinakita kay Kristo na ang nasunod sa Kanya, yung Ama. Ipinakita din kay Apostol Pablo na ang nasunod sa Kanya, ang Diyos. Nung ipinakita ngayon ng Diyos ang lahat hanggang sa time natin, pinahanda ngayon ang ating mga sarili kung ano na tayo ngayon sa ating kalagayan. Sistema ba ng organisasyon o sistema ng Diyos? Yung mga churches ba ngayon, ano ba ang nagiging pasya? Nagsama-sama na lang ba para papurihan ang mga churches? Nagsama-sama na lang ba o para madakila yung leadership? Yung tulad ko, kung saan ako galing. Tulad niyo, kung saan kayo galing. Anong purpose na Diyos na pagtawag sa akin? Actually, walang gusto maglingkod sa Diyos. Pero pag tinawag ka sa paglilingkod sa Panginoon, wala kang magawa. Pag pinasukan ko ng organization, ang organization na yun magkakaroon ng pananagutan sa Diyos. Ba't ko sinasabi? Sapagkat binanggit kayo na sa coming of the Lord, ng ilang mga scripture na binasa kina, na walang nakakaalam sa kanyang pagparito at makita ng lahat ng mata ang kanyang pagparito, pero walang nakakaalam. But physically, pinakita niya yung mga daanan na hindi madaanan ng tao sapagkat naroon ang mga demonyo na dadaanan ng Panginoon. Ngayon, tayo ngayon, mga believers in Christ, if you are connected, born again Christian, Trinitarian, at the same time Roman Catholic, hindi kayang daanan yung dinaanan ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang may control ng daigdig na ito, walang iba, ang tradition ng tao sa ibabaw ng daigdig na ito. Maraming mga born again penetrated ng Trinitarian, maraming mga Trinitarian penetrated ng Roman Catholic. So, anong purpose ng isang tao para maglingkod sa Diyos? Datnan siyang spirito lang? O datnan siyang kaluluwa lang? Body, soul, and spirit. Kaya kailangan body, soul, and spirit. Ibig sabihin, ang katawan kailangan kontrolin siya ng Diyos. Ang kaluluwa. At the same time, yung spiritual. Okay. Sa paliwanag ni Apostol Pablo, sundan mo po sa verse 23. Sister, pili ka siya. Ng Romans. 15:53 Kung po. mayroon pa ba? Okay, 15:53. tutuloy mo. Datapwat ngayon na wala ng dako sa mga lupain ito. At malaon ng panahon ako'y may nasang kumarian sa inyo. Pati ano nga? Kumarian. Kumarian. Pumarihan sa inyo. Kumarian sa inyo. Ba't pumarian ang mga mo? Marinas lang inyo. Lalagyan mo ng dash it, dash. Kumarian. Kumarian. Kumarian eh. Pumarihan. Ulitin mo sa English Bible. English 23 po. Mm. But now having no more place in these parts, Mm. and having a great desire these many years to come unto you. Mm. Meaning? Many years Many years. to come unto you. Many years To to come Unto unto you. Yung scripture po pinakita dyan. Pagka pinag-aralan natin ang malalim at mababaw sa paglilingkod sa Diyos, yung word na commit, yung pagparito, yung coming of the Lord, yung panahon kung kailan siya darating, walang nakakaalam kahit sino man. Kaya ang babala ng scripture kayo na ipinakita po sa lahat ng tao na meron pong pagdidiin sa Biblia. Balikan mo po yung Revelation chapter 1 verse 17. 1:17. Mm. At nang siya'y aking makita. 1:7. 1:7. 1:7. Okay. 1:7. Mm.
Narito siya'y pumaritong nasa sa mga alapa at makikita siya ng bawat mata Yes. at ng mga nangagsiulos sa kanya. Yan po ay ipinakita lahat ng mata. At sinabing lahat ng mata, lahat ng pinanganak, lumaki, nagkaisip, local, international, Islam, anumang religion sa buong daigdig. Makikita nila yan. Lahat ng mata. Okay. Pakitapos doon sa pagbabasa sa sir. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Sa Tagalog po, tinawag po yan ng buntala o sa English planet. Buntala. So yung earth, yung daigdig, yung mundo ito, na nandito tayo, lahat ng mata nakakita sa kanyang punto ito. Lahat ng binanggit sa scripture, yung famine, yung wrath of God, lahat yan, lahat ng mata, mararanasan po ng lahat ng tao na nandito sa ibabaw ng daigdig na ito. Ngayon, sa pagbanggit sa scripture, yung aral tungkol sa pagpasok sa sanlibutan, tayo, nung pinanganak tayo, paglabas natin sa mga magulang, merong dinisign ang Diyos sa Old Testament kung paano po ang sistema ng pagpasok. Okay, tingnan nyo para po ma-analyze natin ang sitwasyon sa buhay natin kung paano po ginawa ng Diyos. Okay, tingnan natin. Balik tayo sa Old Testament bago natin balikan yung ating pinag-aaralan. Old Testament tayo. Kunin muna natin yung